Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Idudulog ng Senado sa Korte Suprema ang gumugulong ng pagtanggap ng COMELEC ng mga pirma para sa People's Initiative. Kasunod yan ang pahayag ng isang kongresista na naabot na nila ang bilang ng pirmang itinakda ng batas para baguhin ang konstitusyon. Sa gitna ng bagaan ng dalawang kapulungan, giit ng isang mambabatas, dapat pumamagitna na ang Pangulo. At yan ang tinutukan ni Tina Panganiban Perez at Mav Gonzales. Sa Korte Suprema nadudulog ang Senado para harangin ang gumugulong na People's Initiative para sa pag-amyenda ng konstitusyon. Ayon kay Senador Coco Pimentel, sa weekend planning session ng Senado aayusin ang ilalatag na kaso. Kabilang sa ipupunto ang kawalan umano ng basehan ng COMELEC para tanggapin ang mga nakalap na pirma para sa People's Initiative. What is your business receiving all these papers with signatures? At sinasabi nila, they have a ministerial role to play as of the moment. Based on what? On a law already characterized by the Supreme Court as insufficient to support a people's initiative. Hindi rin aniya pwede ang People's Initiative dahil revision at hindi lang simpleng amendment ang gustong gawin nito. Kabilang ang panukalang gawing joint voting ang pagbabago sa konstitusyon. Yung basic structure ng legislative branch ang binabago or kinukontra. Your experience in law and being a bar top-notcher will help us. And we'll be finding this together. Suspendido na rin ang pagdinig ng Senado sa resolution of both Houses 6 o RBH 6 na layong amyendahan ang economic provisions ng konstitusyon dahil tuloy pa rin naman daw ang People's Initiative. At sa gitna raw ng mga ulat ng mga kongresista ang nasa likod nito, tanong nila, bakit dalawang paraan ng charter change ang pinapagulong? Habang hindi sinasangtabi itong People's Initiative, talagang ang mga nasa likod nito ay mga politiko talaga. Tingin ng isa pang senador, dapat pumagitna na ang Pangulo sa issue. Napakahalaga ang sentimento ng ating Pangulo dito. At mahalaga rin na maiwasan itong potential political crisis. Ang masasakripisyo dyan, mga mahalagang batas. Hinihingi pa namin ang panig ng Malacanang ukol dito. Pero kahapon, sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News, sinabi ni Pangulong Marcos na mas mahalagang unahin ang pagre-rebisa sa economic provisions ng saligang batas. Nauna nang itinanggi ng liderato ng Kamara na nasa likod sila ng People's Initiative. Bakit naman hindi nila aminin kung sila talaga nasa likuran nito? Ibig sabihin, mayroong hidden agenda. Ikinakahiya nila yung People's Initiative na yan, bakit hindi nila angkinin? To everyone, kung sino mang nasa likuran nung chatsa, aminin nyo kung sino kayo. Sa panig ng Kamara ang nagbigay ng update tungkol sa pag-usad ng People's Initiative, si Albay 2nd District Representative Joey Salceda. Anya nakuha na raw nila ang kinakailangang 12% na pirma ng registered voters nationwide at 3% kada legislative district. We have already reached the mandate of the people. Hindi niya nilinaw kung bakit alam niya ang impormasyon ang tanungin namin. At hindi rin malinaw kung sinong nila ang kanyang tinutukoy, lalo't dati nang dumidistansya ang mga kongresista sa pangangalap ng mga lagda. Pero may sagot siya sa akusasyong bilihan ng pirma. Ang dali naman magbintang eh. Di ba? Sa tingin ko, hindi ang Pilipino, hindi naman ganun kababaw para basta nalang pipirma. Tugon naman ni Salceda sa pinirmahang manifesto ng lahat ng senador para tutulan ang People's Initiative. Sa tao naman tayo makinig, hindi sa 24 tao. Ang issue ngayon, ano ba yung maganda para sa kinabukasan ng Pilipinas? Pero sir, yung PI daw hindi naman People's Initiative but Politicians Initiative. Well, madali naman, madali naman po talagang mag-name calling, di ba? Pero yung 12.1% of the population that signed on. Dadaan pa tayo sa plebisito. Bakit ayaw pakinggan ang tao? Sa plebisito, they're free to campaign against the petition. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez. Mav Gonzales, nakatutok, 24 Oras. At kapapasok lang po na balita, inaprubahan na po ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapalawig ng 3 buwan
sa deadline ng consolidation ng mga tradisyonal na jeep. Sa ilalim po yan ng Jeepney Modernization Program. Ang ibang detalye ng balitang yan, abangan po maya-maya lang. Samantala, nanindigan si Pastor Apollo Kibuloy na hindi siya haharap sa Senado kahit pa pinasabpina na siya nito. Pinabulaanan din niya ang aligasyon ng mga naging biktima niya umano na humarap sa Senado. At nakatutok si Dano Tingkungko. Magandang araw sa inyo pong lahat. Sa video na galing sa SMNI Network na mula raw sa Kingdom of Jesus Christ, isa-isang pinasinungalingan ni Pastor Apollo Kibuloy ang mga akusasyon ng mga testigong humarap sa pagdinig sa Senado kahapon laban sa kanya umanong pang-aabuso sa mga miyembro ng KOJC. Kahit sino pwedeng gumawa ng ganung aligasyon Kasi sapagkat wala naman silang sasagutin pa. Kasi under sila sa inyong Senate hearing. After ng hearing na yan, talagang mananagot po sila sa batas. Sa mga false allegations, lalo na ang reputasyon ko po ang nakataya dito. Lahat ng mga false accusations na ginagawa pa, kahit sino pwede kayong pumikap ng isang witness at pagkatapos tabunan ng mukha, pagkatapos gawin yung alias, kahit ano na lang ang pinagsasabi niya doon, wala ba siyang sasagutin? Sabi pa ni Kibuloy, kahit na ipasupi na siya, hindi siya haharap sa pagdinig ng Senado. I will face any of you. Kahit 100 pang witnesses ang gamitin nyo. Kahit 100 pang witnesses ang inyo pong bayaran. I will face you anywhere, anytime, in a court of law. Just do it. And I will face you anywhere, anytime, in a court of law. If you cannot do that, then you are all bogus, you are all false, and you don't deserve my respect. Dahil sa patong-patong na kaso sa Amerika tulad ng rape, human trafficking at iba pa, kasama na si Kibuloy sa most wanted ng Federal Bureau of Investigation o FBI. Kahit doon sa Amerika, it is the same scenario as it is here. Inakusahan din ako doon ng maraming mga former workers daw yun. Pero puro pagsisinungaling. Ngayon, nahihirapan silang humarap sapagkat puro po kasinungalingan. Hindi ko po palalampasin ito. Kailangan malaman natin ang katotohanan dito, not in your Senate hearing, but in a court of law. At bakit gusto nila sa isang forum na kontrolado ni Senator Ontiveros ang proceedings? Walang makapag-question sa kanya. She cannot be held in any other place, liable for any of her acts. Walang right to counsel doon na magsalita yung counsel. Pero ayon kay Senator Risa Ontiveros, ang chairman ng Senate Committee on Women and Children, maghahanda pa rin ang Senado sa pagharap ni Kibuloy at sa iba pa mga hakbang laban sa leader ng KOJC. Siya ang sentro ng mga paratang ng mga biktima, kaya siya ang dapat sumagot. Because we're also looking at the Department of Justice issuing an Immigration Lookout Bulletin Order o Whole Departure Order. Sa huling pahayag ng Department of Justice, wala pang pinadadalang extradition request ang FBI para kay Kibuloy. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Walang kawala sa magkahiwalay na operasyon ng pulisya ang dalawang wanted dahil sa panggagahasa. Ang isa, nag-iba pa ng itsura at pagkakakilanlan pero huli pa rin. Narito ang eksklusibo kong pagtutok. Nagkubli muna sa likuran ng mga nakaparadang sasakyan ang mga tauhan ng San Juan Police nang inguso na ng asset na lumabas na ang target. Ikaw nga. Yung nangyari sa kaso mong yung kaso ng kinakasamong rape. Anong nangyari doon? Wala po yun. Anong wala yun? Dito tayo. Hindi, tawagin mo na yung mobile. Dito na dinakip ang suspect sa panggagahasa ng menor de edad na anak ng kanyang kinakasama. Patuloy naming sinisikap na makuna ng panig ang suspect na nakakulong ngayon sa San Juan Police Headquarters. Ang kanya namang kinakasama na tumatayong complainant sa kaso, ikinuwento sa mga pulis kung paano ikinubli sa kanya ng kinakasama ang krimen. Pareho silang housekeeping sa isang hotel. So nagkataon na yung nanay is panggabi, yung tatay pang umaga. So pag off niya sa trabaho, sila lang naiwan doon ng biktima. Sa Valenzuela City, pumwesto sa magkakahiwalay na posisyon ang mga operatiba ng Intelligence Unit ng National Capital Region Police Office sa People's Park. Maya-maya, nagkatakbuhan na.
Dinakip ang suspect na si Mark Bianzon na pumuga sa isang istasyon ng pulisya sa Camarines Norte. Wanted siya sa kasong rape at para hindi maaresto, nag-iba siya ng itsura at pagkakakilanlan. Nagpakulay na siya ng buhok tapos naka-hoodie siya para makonceal niya yung identity niya. Nag-assume pa nga daw siya ng bagong identity. Gumawa na siya ng fake IDs. Pero nang malaman ng mga pulis na makikipagtagpo ito sa kanyang misis, ang sinundan natin yung asawa nitong takas. At doon nga, bago makapagkita yung asawa niya doon sa ating suspect, yun, doon na siya na-entrap. No comment ang suspect. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Dahil sa panggigipit ng China, tigil pangingisda ng ilan nating kababayan sa Baho de Masinloc. At ang ilan namang tuloy sa paghahanap buhay para may panglaman tiyan ng pamilya, bumaba ang kita. Nakatutok si Marisol Abduraman. Masakit sa amin, ma'am, yung ganun ginagawa nila. Imbis na may maipakain kami sa pamilya, wala na kaming may iwi na isda. Ganun, ma'am. Ilang bisis kaming naharas doon, ma'am. Naiyak na lang ang 57 anyos sa si Felimon Mero habang ikinikwento ang dahilan kung bakit itinigil ang pangingisda sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal matapos ang 32 taon. Ang tinutukoy niyang nanghaharas, China Coast Guard. 18 miles pa kami mula sa Scarborough, hinaharas na kami. Nakatutok sila sa amin. Kaya natakot kami noon. Sayang, lalo't mga mamahalin at first class na mga isda ang nanguhuli nila sa Scarborough. Nanghihinayang man sa malaking kita, minabuti na lang daw ng ilan na tumigil lang mangisda sa Scarborough. Baka daw sa halip na kabuhayan, disgrasya ang kanilang abutin doon dahil sa paulit-ulit daw na panghaharas ng Chinese Coast Guard. Natakot kasi kami, kaya hindi na kami pumunta. Pinabumbahan na kami ng tubig, umbero, kamuntik na kami nalubog. Pero si Lino Belvis Jr. nakababalik lang ng Baho de Masinloc, nakikipagsapalaran sa kabila ng takot para sa magandang kita. Nagkipagpatintero na lang po kami. Wala na po kami ibang paghanap buhay kundi yung Scarborough. Dahil mas agresibo ngayon ang China, bumaba raw ang kita nila mula sa 10,000 piso kada palaot sa hanggang 3,000 piso na lang. Tataboy po kami sa medyo pinakamalaot. Ayaw po kami paisdayan doon sa mismong pangingisdaan po namin. Opo. So pag tinaboy sa laot, ibig sabihin nito walang masyadong huli? Wala na po kami mahuhuli. Apela nila sa gobyerno, tulungan silang malaya makapangisda sa Baho. Nauna nang sinabi ng Philippine Coast Guard na mananatili ang pagbabantay nila sa Baho. Namimigay pa nga tayo ng fuel subsidy dito and grocery items for the Filipino fishermen to sustain their fishing expedition dito sa Baho de Masinloc. Siguro this time, we're going to have a much more coordinated presence dito sa BDM to ensure na kung hindi man 24/7, ma-maintain ng Coast Guard, at least BFAR vessel can be able to supplement yung mga instances na nasa rotational deployment ng ating mga barko. Habang tila isa lang itong pangarap, tuloy daw ang kanilang pagkikibaka sa teritoryong pagmamay-ari ng Pilipinas. Mula rito sa Cato, Pangasinan, para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman. Nakatutok, 24 oras. Kinundina ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang pagtaboy ng mga barko ng China sa mga mangingisdang Pinoy. Payo niya sa kanila, huwag munang pumalaot na mag-isa. Nakatutok si Rafi Tima. Pinarang na ng China yung mga nanguha ng pang-ulam. May mga dalang pamalo pa. Dahil sa pinakabagong insidente ng pagtataboy ng China Coast Guard sa mga Pilipinong mangingisda sa Baho de Masinloc na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, umapila sila na sana'y magkaroon sila ng escort kapag nangingisda para maiwasan na ang ganung pangyayari. Sa kanyang pagharap sa Manila Overseas Press Club kagabi, kinundina ni Defense Secretary Gilberto Teodoro ang nangyari. At ang payo niya sa kanila pagpupunta sa Baho de Masinloc. The best advice I can give is huwag magsosolo-solo ang maliliit na fishermen. There is strength in numbers and there's enough catch for all as long as you are unimpeded inside the Baho de Masinloc. But that doesn't go to say that we do not condemn the act of China, which it has no business doing.
in harassing Filipino fishermen. Nang tanungin kung ano ang gagawin ng Defense Department kasunod ng panghaharas sa mga Pilipinong mangingisda, sinabi ni Teodoro na ang pagtugon dito ay nasa National Task Force on the West Philippine Sea at Philippine Coast Guard. Hinihingan pa namin sila ng pahayag. Kanina, naghain ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs sa China dahil sa pinakahuling insidente ng panghaharas ng China Coast Guard. Sa kabila ng pag-uusap kamakailan ng Foreign Affairs Department ng Pilipinas at China para pahupayan ng tensyon sa West Philippine Sea, pahiwatig ni Teodoro, hindi aatras ang Pilipinas sa paggigit nito sa kanyang karapatan. Dagdag pa ng kalihim. We are not the ones encroaching on the exclusive economic zone of another country. The encroacher has a vast area of sea. And if they ask us to meet them halfway when they have already eaten 3/4 of the way into our exclusive economic zone, where is the fairness in that? Who's fooling whom? And if there are spillover effects, we are not to blame. Pagtitiyak ng kalihim, kung magkagulo man, hindi ito magsisimula sa mga Pilipino. I do hope that there is some sanity and some sincerity behind the words of peaceful intent to avoid an armed conflict. As much as possible, nobody wants an armed conflict, but we can also not just accept the illegal and unconscionable encroachments into what rightfully belongs to the future generation of Filipinos. Kasabay ng diplomasya, iginit ni Defense Secretary Gilbert Teodoro, mahalagang mapalakas ang hukbong sandatahan ng Pilipinas, bagay na kanila na raw ginagawa sa kabila ng maliit na budget. Si Xi Jinping ng China na raw mismo ang nagsabi, mahalagang elemento ng isang malakas na bansa ang isang malakas na puwersa militar. At yan, ayon kay Teodoro, ang gagawin ng Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Hindi nababahala sa mahigit 14 na trilyong pisong utang ng bansa si bagong Finance Secretary Ralph Recto. May mga nakalatag ng plano para riyan, gayon din sa ibang utos ng Pangulo tulad ng pagkontrol sa inflation. At nakatutok si Mariz Umali. Dahil pangunahing alalahanin pa rin ng mga Pilipino ang pagmahal ng mga bilihin o inflation ayon sa mga latest survey, pagkontrol dyan at pagsigurong matatag ang mga presyo ang isa sa mga iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos kay bagong Finance Secretary Ralph Recto. Iniutos ding labanan ng smuggling at katiwalian sa mga sakop na ahensya at supply chain. Pinahahabol din ang mga tax evader at inatasang palakihin ang koleksyon ng buwis para sa kaban ng bayan. We have to increase our revenues by 15% this year. This year alone, we need to generate 4.3 trillion pesos in revenues and borrow 2.4 trillion pesos to fuel economic growth. This will not be a walk in the park. Sa kabila niyan, hindi raw muna kinakailangan magpataw ng mga dagdag buwis, kaya hindi muna isusulong ang buwis para sa mga maaala tulad ng chichirya at matatamis na inumin. Nasa orihinal yang plano ng Finance Department. There is no bill in the House. When you impose taxes, that is also inflationary. So I don't think now is the time to impose very high taxes. Pero hindi raw niya pipigilan ang pagpapataw ng buwis sa single-use plastic. That's passed by the House. We support that initiative. That is now in the Senate. I think that's a low-hanging fruit that we can pass immediately. Pati ang mga online sellers sinimulan na ring buwisan. We gave the online platforms a grace period of 90 days. So they still have 90 days to comply. Sa ngayon, naabot na raw sa 14.5 trillion pesos ang utang ng Pilipinas, 60% ng kabuuang gross domestic product o GDP ng ating bansa. Ang tanong, nababahala ba rito ang ating bagong upong kalihim ng pananalapi? It's not the size of the debt but your ability to pay. The idea is to bring that down to 51 to 55%. There are two ways of doing that, raising taxes or a combination and growing the economy. Act faster on improving projects and getting more investment. Para mapadali ang kanilang pangungulekta, magkakaroon ng digital transformation sa Bureau of Internal Revenue at Bureau of Customs. If we make it easier for the taxpayers to comply and if we educate them properly, then the compliance for tax payments would
go up. We try to engage and collaborate with other law enforcement agencies in order for us to protect our borders and prevent the entry of illicit goods, contrabands, drugs, and maybe high-value commodities. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Makabagong teknolohiya ang isa raw sa mga nais gamitin ng gobyerno para palakasin ang ekonomiya. Pero kaya nga ba ng bilis ng internet sa bansa ang isang digital economy? Nakatutok si Ivan Mayrina. Isa ang digitalization sa mariing sinusulong ng Administrasyong Marcos bilang hakbang para mapadali ang mga proseso sa pagdinegosyo, nalilikha ng mga trabaho at bubuhay sa ekonomiya. Sa datos ng DILG sa pagtatapos ng 2023, 921 na local government units na ang may mga business permit system kung saan ang mga transaksyon sa munisipyo City Hall online na. Ibig sabihin 85% ng mga lokal na pamahalaan ay may pinasimple ng business permit at licensing at 92% ang meron ng business one-stop shop. This is the impact of the ease of doing business. Kung titignan nyo no 2018, up to 4.7 ang number of registered business, no, nag-increase from 1.3 million to 4.7 million. And not only that, no, ipapakita ko rin sa inyo rito yung fees of collection of taxes, no, sa local from 50 billion in 2018, ngayon po ay 208 billion. So that is times 4, no? Pero isang digital economy nakaasa sa mabilis at maasahang internet connection. Kaya nito nakaraang taon, naglabas ang kautusan ng Malacanang para pabilisin ang proseso ng pagkuha ng permit sa pagtatayo ng infrastruktura tulad ng cell site ng mga telco. Kaya mula sa dating patong-patong ng mga permit at requirement na tumatagal ng 241 days o 8 buwan para maproseso, napaigsi na raw ito ng 16 na araw. Ayon sa Information Communications Technology Department, hanggang nitong 2023 ay may 25,000 lokasyon na ang nabigyan nila ng free wifi. Balak daw itong doblehin ngayong taon. Ang eGov Super App na nauna ng inilunsad, konektado na rin sa ELGU para mas mapadali ang serbisyo ng gobyerno sa bawat Pilipino. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok. Handa raw ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng investigasyon sa Duterte drug war ng International Criminal Court. Pero sa ngayon, sabi po ng bise, wala pa siyang natatanggap na dokumento mula sa kanila. At nakatutok si Ian Cruz. Dumalo si Vice President Sara Duterte sa International Day of Education sa Marco Polo Hotel sa Pasig City. Doon, eksklusibo ko siyang nakapanayam tungkol sa mga ulat na isa siya sa mga respondent sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC. Wala pa ako natatanggap na document na secondary respondent ako sa ICC. But in any event, handa naman na yung mga lawyers na gumawa ng hakbang kung sakali man na merong ganun. Ang iniimbestigahan ng ICC ang umano'y extrajudicial killing sa ilalim ng war on drugs noong administrasyon ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa bise, hindi pa raw sila nagkakausap ng ama ukol sa investigasyon ng ICC. Hindi kami nakikita at hindi kami nag-uusap ni former President Duterte. I'm sure alam na niya yan kung anong gagawin niya kasi he is a lawyer as well. Nagpunta rin si VP Sara sa Esteban Abada Elementary School sa Quezon City para sa paglulunsad ng mental health program at school-based feeding program ng Department of Education. Sa isang ambush interview, humingi kami ng paglilinaw dahil sa 2028 pa matatapos ang kanyang termino, pero inihayag niya kamakailan na tatakbo siya sa susunod na eleksyon, di pa nga lang niya masabi para sa aling posisyon. Does this mean na magre-resign po kayo as Vice President and Education Secretary? Wala akong sinabing ganyan doon sa aking speech. Kaya sinasabi ko lagi pag mayroong nagtatanong, sabi ko, klaro naman yung pagkalatag ko doon sa aking speech. Ay, sabi ko nga, paniwala ko dahil line per line siya ini-interpret ng mga tao, hindi yung buong speech, kaya nagkakaroon ng mga tanong. Kahapon, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na sa tingin niya, ang anunsyo ng bise ay parang testing the waters
bagamat di pa nga raw sila nakakapag-usap. Ang sabi ngayon ng bise. Hindi pa po kami nagkakausap ni Pangulong Marcos about sa eleksyon. Suportado naman ni VP Sara ang manifesto ng Senado kontra sa People's Initiative para amyendahan ang konstitusyon. Indikasyon daw ito na gumagana ang demokrasya sa bansa. Tungkol naman sa relasyon niya kay House Speaker Martin Romualdez. Kamusta po relations po niyo with Speaker Romualdez? Tingin mo, kamusta kaya relasyon namin dalawa? The very best description and comment kung ano ang relasyon namin ni Speaker Martin Romualdez is galing kay Senator Amy Marcos. Napaulat na sinabi ni Senator Amy Marcos na upset sa kanyang speaker dahil sa pagiging pro-Duterte niya. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok, 24 oras. Sa ating ulat panahon, nagbabalik ang epekto ng shear line kaya maging handa ulit ang ilang bahagi ng bansa sa mga pag-ulan. Partikular na umaabot ngayon ang shear line sa eastern section ng Southern Luzon. Ang shear line, mga kapuso, ay binubuo ng makakapal na ulap mula sa pagsasalubong ng malamig at mainit na hangin. Pero bukod sa shear line, patuloy rin ang pag-iral ng amihan. Base sa datos ng Metro Weather, uulanin ang Southern Luzon kasama ang Quezon, Mindoro Provinces at Bicol Region. Matitinding bugos ng ulan ang inaasahan kaya maging alerto sa banta ng baha o landslide. Posible rin ang ulan sa ilang bahagi ng Northern Luzon kasama ang Cordillera at Cagayan Valley. Maulan din sa Panay Island, Negros Provinces pati sa Samar at Leyte Provinces. May tsansa ng malalakas na ulan kaya doble ingat din ang mga residente. Maaliwalas naman ang panahon sa Mindanao, maliban lang sa ilang bahagi ng BARM, Misamis Occidental at Davao Oriental. Nananatili namang maliit ang posibilidad ng ulan sa Metro Manila pero mag-monitor pa rin sa advisories ng Pag-asa. Kumpara kahapon, nagdagdag din ang mga baybayin kung saan nakataas ang gale warning. Maalon sa halos buong Luzon, gayon din sa eastern seaboard ng Visayas. Taliwas sa pahayag ng isang kongresista na may sapat ng pirma para po sa People's Initiative ang sinasabi po ng grupong pirma. Ang nakalap na raw 30% pa lang daw ng kailangang 8 milyong lagda. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Nagkasabay sa isang media forum sina COMELEC Chairman George Erwin Garcia at ang ilan sa mga nagsusulong sa pag-amyenda ng saligang batas sa pamamagitan ng People's Initiative. Dito sinabi ng grupong pirma o People's Initiative for Modernization and Reform na di pa nila nakukuha ang mahigit 8 milyong pirma para makamit ang rekisitong 12% ng mga registered voters sa buong bansa at 3% sa bawat congressional district. Pero tiwala silang makukuha nila ito sa loob lang ng ilang buwan. So far, we have gathered about 30% of 8 million. So that's about 2.5 million signatures already. Ang nangyayari po ngayon ay mukhang kakayanin namin ang 12% at baka sobra-sobra pa. Palagay ko po within the next 2 to 3 months kuha na namin. Taliwas ito sa sinasabi ni Congressman Joey Salceda na nakuha na ang kinakailangang bilang ng mga lagda. Sabi ng pirma, hindi nila kasama ang mga kongresista sa signature drive. Pero nakikipag-ugnayan daw sila sa mga ito para sa pangangalap ng pirma sa kanilang mga distrito. Ang mga nakalap na lagda, sinusumite at tinatanggap na sa COMELEC local offices. Nasa higit sa kalahati na ng 254 congressional districts ang nabigyan na nila ng certification matapos magsumite ng pirma. Nasa mahigit 1,000 naman ng 1,634 cities and municipalities ng Pilipinas ang nagsumite na ng pirma at nabigyan ng certification. Pero puna ng ilang grupo, bakit daw ito ginagawa ng COMELEC gayong wala pa namang naihahaing petisyon sa kanila para sa People's Initiative? Sabi ni Garcia, maiging questionin ito sa Korte Suprema para mabigyang linaw ang mga alituntuning nakasaad sa batas at sa COMELEC guidelines. Napakaganda po yung kung talaga maki-question nila para magkaroon ng precedent para sa mga susunod mag-guide po tayo. Basta ang trabaho lang po ng COMELEC, hindi po kami hihinto hanggat hindi po kami pinapahinto sapagkat tali po kami doon sa patakaran. Kung meron biglang mag-ano sa kanilang guidelines or meron mag-question doon sa People's Initiative na ginagawa ng pirma, we are there to confront these legal challenges.
Ayon sa COMELEC, mahaba-haba pa ang prosesong pagdaraanan ng signature campaign para sa charter change bago ito umabot sa plebisito. Ayon sa COMELEC, limitado na ang panahon para sa buong proseso ng People's Initiative, pati na yung pagsasalang ng amendment sa plebisito. Basta po, November, December, we cannot do the plebiscite. The entire year of 2025, we cannot do the plebiscite. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Tumugon na po ang Chinese Embassy sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos ukol sa Taiwan sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News. Ikinalugod daw nila ang pagsabi ni Marcos na patuloy na sinusunod ng Pilipinas ang One China policy, kinikilalang isang probinsya ng China ang Taiwan at hindi sinusuportahan ang Taiwan independence. Sinabi yan ni Marcos sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News nang tanungin tungkol sa kanyang tugon sa batikos sa kanya ng China matapos niyang batiin ang bagong President-elect ng Taiwan. Sabi pa ni Marcos sa panayam, ginawa lang niya yon bilang kortesiya. Baliwala po lahat ng ating mga storya kung hindi po na epektibong na ipararating ang mensahe sa inyo. Kaya malaking bagay ang karangalan ng Philippine Quill Award sa ilang programa ng GMA Integrated News at GMA Network, kabilang po ang 24 Oras, lalo pat ito ang pinaka-prestigyosong pagkilala sa husay sa business communication. Nakatutok si Katrina Son. Wagi ang GMA Network at GMA Integrated News sa 20th Quill Awards na kumikilala sa mga pinakamauhusay sa programa at proyekto sa larangan ng komunikasyon. Kabilang dyan ang 24 Oras na pinarangalan para sa ulat nito na pinamagatang Sinking Cities, bahagi ng climate change series na banta ng nagbabagong klima. Tinalakay sa ulat na ito ni Joseph Morong kung paano unti-unting nabubura sa mapa ang ilang barangay sa Bulacan na maaari ring sapitin ng ilan pang lugar sa Maynila kung hindi maaabatan ang epekto ng climate change. Pinarangalan din ang programang Saksi para sa ulat nito ukol sa kahalagahan ng Sierra Madre. Panalo rin ang Sounds and Stories of the Philippines na digital project ng GMA Integrated News, GMA Public Affairs at Spotify. Gayon din ang Kapuso ng Kalikasan project ng GMA Network sa kategoryang Corporate Social Responsibility. Tinanggap ang mga pagkilala ni GMA Senior Vice President, Integrated News, Regional TV and Synergy Head Oliver Victor B. Amoroso, kasama si GMA Vice President, Deputy Head for News Programs and Special Division, GMA Integrated News, Michelle S. Seva. Masusi umano ang ginawang pagpili ng mga tinatawag nilang evaluators sa mga ginawaran ng parangal. Sila raw ang mga maituturing at masasabing gumawa at nag-iwan ng marka sa kani-kanilang mga larangan. Napakahirap ng pinagdaanan din nila, no? Masusing sa kanilang pag-evaluate sa kanilang mga plano at very objective. Hindi basta-basta lang. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, Nakatutok, 24 Oras. Nanguna si dating US President Donald Trump sa New Hampshire US primary elections bilang kinatawan ng Republican Party sa 2024 presidential election. Tinalo niya ang natitirang katunggaling si dating US Ambassador Nikki Haley. Nanguna rin si Trump sa nauna ng primary election sa Iowa. Sa kabila niyan, patuloy daw na lalabanan ni Haley si Trump para maging kinatawan ng partido sa eleksyon. Nauna nang umatras sa presidential race si Florida Governor Ron DeSantis at inendorso niya si Trump. 3 buwang pinalawig ni Pangulong Bongbong Marcos ang deadline ng consolidation ng mga jeepney. Bago yan, may resolusyon pang inihain sa Kamara para ipreno ang modernisasyon. Nakatutok si Joseph Moro. Extended ng 3 buwan hanggang April 30 ang deadline ng pagpapakonsolidate ng mga tradisyonal na jeep sa ilalim ng PUV Modernization Program. Yan ang naging desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa pakipag-usap niya kay Transportation Secretary Jaime Bautista sa Malacanang. Ang desisyon ng Pangulo bunsod ng isang resolusyon ng House Committee on Transportation kanina na ipinanawagan kay Marcos sa Department of Transportation na huwag na munang ipatupad ang pagkoconsolidate ng mga jeep dahil sa kwestiyon sa PUV Modernization Program. Ang desisyon ng Pangulo bunsod ng isang resolusyon ng House Committee on Transportation kanina na ipinanawagan kay Marcos sa Department of Transportation na huwag na munang ipatupad ang pagkoconsolidate ng mga jeep dahil sa mga kwestiyon sa PUV Modernization Program.
Matatanda ang investigasyon ng Kamara ay iniutos mismo ni House Speaker Martin Romualdez para busisiin ang umano'y mga irregularidad sa POV Modernization Program. Dahil sa extension, hindi na muna itutuloy ang panguhuli sa mga unconsolidated na mga traditional na jeepney sa February 1. Sa pag-aaral ng GMA News Research sa mismong datos ng LTFRB, may abot 2,000 ruta sa buong bansa ang may mga hindi pa consolidated na jeep at UV Express. Paano hindi magkakaroon ng shortage? Or paano nyo i-guarantee na walang shortage of vehicles? The assurance that we are giving when we say there will be no shortage of the public transport supply is actually the response coming from the consolidation. Ang meaning talaga nun, sir, is merong sasalo doon talaga sa mga ruta na mababakante because of the unconsolidated. Gate ng LTFRB, sa buong bansa 75% naman na ang consolidated sa lampas 150,000 na unit ng mga jeep. Pero sa Bacolod, ayon sa mga operator doon, 73% ang mga hindi pa consolidated doon. May mga hindi rin consolidated sa Iloilo, gayon din sa Batangas. Pag kami hindi pinapasada sa February 1, ano ang aming pakakain sa amin ng pamilya? At ang isa pa ho dito, kaya hindi ho namin may suko-suko ang amin ng sasakyan. Bilang kami ho ay nasa sa bukid, ay kung ano yung sasamsamin pa namin sa sasakyan, ay paano kung may nagkasakay? Saan ho namin sasakay? Sa Paragaos? So mga katulog ba kayo noon? After January 31, makakatulog ba kayo noon na marami kayong tinanggalan ng trabaho dahil Sa tingin ng Committee on Transportation, hilaw kung hindi man masusing na pag-aralan ang POV Modernization Program. Nakahinga naman ng maluwag ang mga unconsolidated jeep pero dismayado ang mga nag-consolidate na. Talagang very disappointed sa nangyari, sa ginagawa ngayon, na dapat programa ng gobyerno, maganda naman yung patutunguhan, tumuloy tayo. Extension, bagamat tama, ganun. Pero ni-welcome natin, pero mas mahalaga sa amin ay pagbasura dun sa usapin ng 2017-011. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Ayaw na raw patulan ni House Speaker Martin Romualdez ang mga patutsada ng Senado laban sa Kamara. Tugon niya ni Romualdez matapos sabihin ng ilang senador na posibleng may kinalaman ang ilang kongresista sa likod ng People's Initiative. Petty differences set aside. Foul words or unnecessary invectives, yung hindi magandang salita, they have no place here. Hindi natin pinapatulan yan. What we do, we try to look at the good in everything that everyone does, even the Senate. So, if they're doing something positive and good, we embrace it. If they say or do something that is not necessarily to our liking, we respect their freedom and their right to express as such. Hindi ko sila papatulan. Tila sneak peek to married life raw para kina Jasmine Curtis Smith at Raver Cruz ang kanilang role sa Kapuso series ng Asawa ng Asawa Ko. Sina Lizelle Lopez at Martin Del Rosario proud sa support na natatanggap ng kanilang serye. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Nasa ikalawang linggo pa lang, pero puno na ng kilig. Inis. Patay na din yung peste, Christine na yun. At tensyon. Ang pinakabagong GMA Prime series na Asawa ng Asawa Ko. Di nakapagtataka dahil ang makapigil hiningang eksena, inulan din ng magagandang feedback na sobrang ikinatuwa ni na Jasmine Curtis Smith, Raver Cruz, Lizelle Lopez at Martin Del Rosario na pinakabagong sumalang sa hot seat ng GMA Integrated News Interviews. You can see and everyone has been saying naman parang nga siyang pelikula, no? And hindi lang yon parang nagkataon. Planado yon na ganito papagandahin ng aming team. Happy din po ako na magaganda po yung nababasa naming comments online. So sana po tutukan pa ng mga tao yung Malaking tulong daw sa kanila ang direktor ng serye na si Loris Guillen, pati na ang director of photography na si Jay Abelio para mas mapaganda ang bawat eksena. Bawat isa sa mga characters namin, kailangan talaga
pinaghahandaan kasi hindi naman nangyari yun. Yung kung babasehin mo sa sariling experience. Kung script reading pa lang, para okay, maganda yung story. Pero yung pinanood ko na, nakita ko na yung shots, nakita ko yung acting ng mga co-actors ko, parang sobrang nakaka-proud. Ibang klase rin daw ang naging preparasyon ni Jasmine na nanood at nagbasa tungkol sa mga kaso ng abduction. Ang karakter kasi niyang si Christy na bagong kasal pa lang, kinidnap na ng mga rebelde. Marami talaga siyang mental preparation kasi iba yung growth and maturity na pagdadaanan niya sa 4 years na mawawala siya sa pamilya niya. At dahil tungkol sa pag-aasawa ang kwento, kahit papaano raw ay nagkakaroon siya ng sneak peek ng buhay ng may asawa. Sila raw kasi ng nobyo na si Jeff, pinag-uusapan na rin at pinaghahandaan na ito. At 8 years, I think you get to that point na yung mentality mo almost like you're a married couple and natural na lang. Kung si Raver naman ang tatanungin, maaga pa raw para pag-usapan ang kasal. Pero sure daw siya na si Limitless star Julian San Jose na ang the one para sa kanya. Nina-enjoy namin ang lahat and napaka-thankful ko sa family niya, of course sa parents niya. Wala na rin kasi akong mga magulang eh. Eventually, dun din naman ang punta. And hindi naman ako nandito sa relasyon na to para, alam mo yun, relasyon tapos hindi ko pa naisip yun. Hindi naman na tayo bumabata. Ang kanilang co-stars naman na sina Martin at Lizelle, single naman muna by choice. Ako, naniniwala kasi ako pag nandiyan, parang hindi ko dapat hanapin. Parang ano yan magic. Pag nandiyan na, tas very spontaneous, yun yung usually nag-work. Kesa yung hinahanap mo, pinaplano mo, ano na ba tayo, lalagyan natin ng label to, ano ba dapat natin gawin, parang dapat walang ganun. So I think mas maganda yung mag-focus muna ako sa sarili ko. So kahit may dumating man, edi at least maganda din yung ginagawa ko for myself. Ang iba pang revelation ng cast ng asawa ko tungkol sa pag-ibig at sa kanilang bagong serye. Abangan sa part 2 ng aming interview sa 24 Oras. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. At muli, taus-puso po ang aming pasasalamat sa lahat ng bumubuo ng 20th Philippine Quill Awards. Maraming salamat po. At mga kapuso, ngayon naman po, gusto namin batiin ng isang maligayang kaarawan ang nag-iisang kuya ng bayan. Aba, na punong-puno lagi ng bagong kaalaman at trivia. Sino pa ba yan? Talagang binate pa namin lahat yan. Binate namin. Oo, di ba? Maraming salamat guys sa isang malaking karangalan na maging parte ng 24 Oras. Thank you so much. We love you, kuya. Happy birthday! Ayan. At yan po, ang wish. Anong wish? Kuya Kim, ano na? Ang wish ko ay makilala ko lalo ang Panginoon sa darating na taon. Sabi nila, seek first the kingdom of God and His righteousness and all else will follow. At lahat yan bonus na lang. Amen. Kaya bless si Kuya. Kaya bless tayong lahat na yun dito si Kuya. At yan po ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Vicky Morales. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangil. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatutok kami 24 oras.